Ayun, wala mga katropa. Andito na naman tayo. Ako nga pala si Leonair. Isa ring negosyante, matagal nang nag-business for more than 10 years at mahilig din po sa pag-i-invest sa financial markets. Ang pag-uusapan natin ngayon is about sa mga challenges sa pag-business. So, involved po ako sa farming. Yan po yung pinaka ginagawa ko. Napaka-challenging po ng farming pagbi-business o pag-i-invest sa financial markets. Yan po yung i-share ko ngayon. Ngayong araw na to, yun yung topic natin na i-share natin. Kasi matagal na akong nagpo-farm, tsaka matagal na rin po akong nag-invest sa financial markets. Kaya ito naisip ko yung video na to kasi nga pag naisip ako, so nag-gym ako. Ah, yun, tapusin nyo yung video na to para malaman nyo yung mga challenges na overcome ko araw-araw sa pag-i-invest sa farming, tsaka pag-i-invest din sa financial markets. So, ayan lang yung pinaka-ginagawa ko. Dalawa lang yung pinaka-business ko sa farming din sa financial markets. Sa challenges, ang pinaka-challenge talaga sa farming, ang yung mga tauhan. So, mga empleyado, yan yung kasi iba-iba yung ano nila, iba-iba yung ugali, iba-iba yung kung paano ka makapag-deal sa kanila. Tsaka yung sa ngayon sa farming napakahirap maghanap ng tauhan. Kasi namimili na sila ng klase ng trabaho. Yun ang napakahirap sa lugar namin. Halos mataas talaga yung pasahod ko sa mga tauhan. At minsan hindi mo mapipigilan yung pag nag-day off. So apektado yung operation mo. Yun ang mahirap doon. So nag-engage din ako sa bakakan. Meron akong niyugan, meron dragon fruit, mga fruit trees. Uh, Ngayon dinedevelop ko yung bamboo farming. Tsaka marami din akong jackfruit at dragon fruit at cacao. Yun ang ginagawa natin. Talaga yung challenge sa farm, yung empleyado, yung araw-araw na papasok sila, napakahirap maghanap ng mga tauhan. Kaya sa farming, sa challenge na yan, napaka-importante ng mechanization sa farm. Kahit konti lang yung tao mo, pero very efficient yung ginagawa nyo. So, lilit yung cost sa farming. Kaya napakahirap ngayon yung farm. Halos sa amin, tumitigil na yung mga farmers kasi uh, wala masyadong income. Pero ako tuloy-tuloy pa rin kasi yun ang ginagawa natin. At kumikita naman ako sa financial markets kasi maganda ngayon yung kitaan. Kaya hindi ako namumroblema. At ang isang challenges din sa farm na na-encounter ko is talaga unang-una is yung financial. Yan yung natin maliban sa employment, uh, yung yung finances, kung paano mo pasakurin yung tao kasi yung income naman talaga hindi ka consistent sa farming. At ang market din, yun yung problema sa farming. Kasi pag may produce ka na, mahirap din. Minsan binabarat ka sa mga traders o binabarat ka sa mga middleman. Yun ang isang malaking challenge. Kaya dapat marunong kang mag-value add, marunong kang mag-create ng bagong produkto from raw materials, bagong produce para makapag-create ka ng bagong product at may benta mo ng mas mahal. Yun ang kagandahan sa farming. Kasi kailangan mo maging innovative, kailangan mo maging creative, kailangan mo magaling sa sales at marketing. Yan ang mga challenges na kailangan mo araw-araw. Kaya ito yung reason na nagkukontent ako kasi alam ko na in the future kailangan to. Ito yung gateway natin, ito yung diskarte natin, tsaka ito yung paraan natin para mas makikilala yung mga produktong gagawin natin. Ngayon may dine-develop ko ngayon yung cacao farming ko.
isang malaking challenge dun yung finances kasi mahal talaga. Sa patanim pa lang, sa abono, sa tauhan, sa management, sa oras mo. So, mainit. Ah, Yun ang mga challenges sa farming. Pero tuloy-tuloy pa rin ako kasi alam ko na pag nag-retire ako, yun ang gagawin ko sa buhay ko after ng trabaho ko sa pagka-abroad. Yun ang ginagawa ko. At yun, tapos na tayo sa farming. Ang pangalawang negosyo natin is about financial market. So, ang kagandahan dyan is hindi ganun ka-stressful yung para sa akin yung financial markets. Nag-invest ako sa stocks, sa local, tsaka international, tsaka crypto. Ngayon, napakaganda. So far, kung challenges lang, masipag naman ako na tao so hindi ako problema sa oras ko kasi sa financial markets, ginagawa ko lang is monitoring tsaka research. Ang ang challenges ko lang is kailangan mo talagang magpuno ng oras. Kailangan mo talaga mag-research, kailangan mo talaga mag-chart, kailangan mo up to date ka sa news, kailangan marunong ka sa pag-buy and sell ng assets mo. Yun ang mahalaga doon. Isa sa mga challenges, dapat marunong kang mag-set ng stop loss din. Dapat marunong kang mag-set ng take profit para hindi masasayang yung profit mo na sa oras na yun. So, ang ginagawa ko sa financial markets lang is nagsiset talaga ako ng nagtitrade ako off markets. So, ginagawa ko siya twice a week. So far, maganda naman yung kitaan. Yun ang kagandahan lang. Tsaka, meron din ako mga dividend play. Yun ang maganda. Sa challenges sa negosyo, medyo magandang kitaan at tuloy-tuloy pa rin tayo. So, kahit minsan, isang buwan na ata ako hindi nakapag-vlog. Pero, yun, bumabalik na naman tayo. Nandito tayo sa gym para tuloy-tuloy ang ginagawa natin. Hindi tayo nagsasawang bigay ng inspirasyon para sa mga kababayan natin para makatulong sa kanila. At yun lang ako at mag-gym na ako. Basta lagi mong tatandaan, isa lang ang paniniwala ko na Pinoy, pag may diskarte ka, may kaalaman, aaset sa Pinoy.